Ginoo ang Panginoon at sumayin. Pumuti parang musila ang kanyang gabi. Sa ibang translation ay kasiliwanag ng araw. Bahagi yun na nakita natin ngayon yung pagbabagong anyo ni Jesus. Kasama ang kanyang mga dagal na nakasaksi, si Pedro, Santiago, at Juan. Sabi nga ho na sa Greek philosopher ay what is permanent escapes. Ang nananatili ay pagbabago. Bahagi ng lahat ay nagbabago. Hindi lang natin alam kung pabuti o pabulot. Pero nakita natin na lahat ay nagbabago. Walang nananatili. Ang tanging nananatili lamang ay may pagbabago. Maliban na ang Diyos sa Diyos. Sa pagkatapos natin ng Ginoo ngayon at bukas. Kaya bahagi yung sa ipakita natin, kailangan ngayong panahon na ito, yung kapanahonan natin, ay napakabilis ng pagbabago. Kung tawagin lang natin ngayon, ay napakadali ng development na napapansin natin ngayong kapanahonan na ito para kabuti. Bigla na naman sa puso po. May mga bago na nakikita natin. At hindi lang napakabilis. May epekto pang global. Hindi lamang sa lugar ng pangyayari. Katulad ng halimbawa ngayon ay nagpapalitan na ang mensaheng ang Iran, US, ang Israel. Ay biro mo yun. May global ito kahit napakalayo sa atin. Bakit sigurado tataas naman ang gasolina na makaka-apekto sa pagtaas ng mga bilihin. Pero hindi naman natin nakikita yung nagtitipara ng mga misay, yung mga nasusunog ng mga building. Pero malaking epekto sa atin. Kaya yung panyaya ay binahagod ng Jesus na makita ko natin ngayon. Sapagkat nais niya ipahayag natin yung kanyang pagbabago, pagkaman sa kanila natin, malagang sigurado may pagbabago. Pero nais niya yung pagbabago na ito, tunay na nabigyan natin ng pagpapalaga. Na una natin, dapat sa mga pagbabago ito, kasama natin si Jesus. Hindi pwedeng hindi natin kasama si Jesus. Kasi kapag sa oras hindi natin kasama si Jesus, ay pagulo. Bahagi yun. Kaya kung sa iba, makita natin ang kari-karino. Pero walang galang. Bahagi yun na nakita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya umagtong tayo sa matinding korupsyon na nakita natin wala sa Jesus nun. Substandard. O hindi ba yan pa? Multo. Ghost project. Bahagyo. Hindi kinama sa Jesus. Pati nagsisimba ng kanyang pa. Pero pagkatapos ng simba, biniwanan sa puntahan. Eh dapat kasama natin sa Jesus. Kasi yung tunay yung nakasama natin sa Jesus ay tunay na magdudulot sa atin ng kaligtasan, ng kaligayahan. Kasi
bahagi yun. Kaya ipinamanin na yung solusyon, yung pagkanyang pagpapanibago, pagkaman sabi nga natin, what is constant is change. Hindi na bago na mayroon talagang pagbabago, pero nais na pamaning na yung isang uri ng pagbabago sang-ayon sa kanyang ipinahayag. Na alin, nakabase sa kapag sinabi natin kasama natin sa Jesus. Sa tanda na ipinamanig ni Moises. Ano bang sinisimbolo ni Moises? Yung batas. Yung Torah. Bahagi yun. Yung ipinamanig yung mga isinulat ni Moises. Nakita natin. Practically, dito, masabi natin parang magiging na ng batas ng utos ng Diyos. At ipinapahayag sa atin natin sa pamamagitan ni Elias. Bakit si Elias? Kasi siya itinuturing ng mga bishop ng mga propeta. Siya yung nagpahayag natin na pagliligas ng Diyos bilang kanyang pangako sa kanyang bayan sa isang katauhan na ililigtas ang Diyos sa gitna ng kanyang kasalanan, na adalawin natin ang kakaroon ng kaganapan sa ating Panginoong Heso Kristo. Yung kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi pwedeng walang ang Diyos. At yun ay ipinamukita sa ating sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa paano ko mamaraan pa, ay isa ko sa elemento na ipinamanig sa Ebanghelyo, yung nakita nila natin na nakikipag-usap kay Jesus, si Moises at si Elias. Alam niyo, kapag sinabi natin pagbabago, mayroong palaging resistance from the old. Bahagi yun, palaging may contention. Kaya, para maintindihan natin, lalo-lalo na yung pagbabago nakaakibat, nakasama sa Jesus, na maliwanag bilang kaganapan ng mga batas at ng mga propeta, pinakailangan ng conversation. Tawag na natin ngayon sa sinundaling ngayon, conversation with the Spirit. Kaya mahalaga na makita natin ang sinabi ni Jesus na ito ang pinakamunang na lubos kong pinalulugdan. Anong hapon ay pinamanik ni Jesus? Pakita ninyo siya. Bahagi yun na namakita natin. Kinakailangan natin ng makinig para magkaroon ng tunay na pagkaunawaan. Conversation. Kung tawagin mo namin, dialogue. Hindi yung monologue. Makita mo na kahit na yung Diyos ay nakipag-usap kay Moises at kay Elias. Kaya napangalaga. Pagkakataon mo, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. Kailan kayo nag-usap sa loob ng pamilya? Kapag naman may problema, pagkakataon, lalong-lalo na kapag ang mga anak kayo din, magkakaral ng kolehiyo. O may mga sarili ng pamilya, may mga trabaho na. Kailan nag-usap ang iyong buong pamilya? Dahil kung isa nag-usap pa yan, kapag may malaking problema, kapag mayroong patay, sana maging bahagi natin, maging bahagi ng pagkilos na sabi nga natin, ay sa loob kalimitan ng hapagkainan, kailan na nagsasama-sama. Kaya huwag namin kalimutan na magkaroon ng panahon ng tunay na pagdilay at pag-uusap sa loob ng pamilya. Para makita, doon magsisimula. Kasi we cannot expect it doon
pamilya ay hindi nag-uusap. Hindi yung monologue, conversation, dialogue. At pangatlo, para saan? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Anong sabi niya? To do something. Kasi kinakailangan natin bumaba sa bundok ng Tabor. Bagaman yung kanyang mga alagad, anong sabi ng kanyang mga alagad, dumito na lang tayo. Anong sabi na yun? Kinakailangan natin bumaba. Bakit? Kasi doon na nakita natin yung pagbabago ng mesos natin ay kung gawagin namin ni natin, simula lamang para bigyan ng lakas na rin harapin ang isang tunay na gawain, ang tunay na gawain, yung pagpipigtas sa isang katauhan, paghirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. So, may gagawin, may pagkilos. Alam niyo yung problema ngayong panahon na ito? Gusto namin ngayon i-alin, shortcut. Gusto natin na kumahal. Kaya lumakas yung corruption. No? Ayaw namin dumaan sa proseso. At kung minsan, yung iba din naman nasa posisyon, pinahaba ang proseso. Pwede namang madaliin. Bakit? Gawa ng korupsyon. Pero bahagi yung nakakita ko natin, may ginagawa tayong pagkilos. Pero yung pagkilos na yan, kaya nga meron tayong istasyon ng krus. Itong mga kalimitan na narito sa atin, mga yunto ng istasyon ng krus. At yun ay kung kiyang natin 14, kung minsan yung iba yung gusto nila yung madaliin na lamang, hindi. Bahagi yan na kinakailangan natin lahat ng pagkakanan. Kasi yan yung pamamaraan na ninais ng Diyos bilang bahagi ng kaganapan ng mga iniutos ni Moises at ng pinahayag ng mga propeta na kinakailangan natin lahanin sa daigdig na ito. Bahagi mo na kinakailangan natin pagdaanan para higit natin pakinabangan ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Kaya yun ang bagay na makita natin. Mag-iwas tayo sa mga shortcut. Bahagi mo, may mga bagay na kinakailangan talaga natin pagdaanan. Ang istasyon ng krus ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng bagay na yan. At maliwanag natin, yun ang maging bahagi ng pagbabago na kinakailangan natin. Sa pamamagitan lamang ng mga ganito, ipinahayag ng pamamaraan, doon din natin makakamit ang kaligayahang dulot ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong